Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang dalawang magkaibang balita mula sa magkaibang panig ng mundo, pero iisang mabigat na mensahe ang dala, mas nagiging delikado ang kalagayan ng global security ngayon. Una, ayon sa international scientists at security experts, muling inusag palapit sa midnight ang doomsday clock, isang simbolikong babala na nagpapakita kung gaano kalapit ang mundo sa isang posibleng self-inflicted catastrophe, kabilang ang nuclear war, climate collapse, at uncontrolled geopolitical escalation. Pangalawa, kasabay ng babalang ito, muling uminit ang tensyon sa Middle East matapos maglabas ng matapang na pahayag si US President Donald Trump. Sa kanyang Truth Social post, kinumpirma niya ang paggalaw ng isang malaking US Naval Force patungo sa rehiyon, pinamumunuan ng aircraft carrier USS Abraham Lincoln, habang diretsahang binabalaan ng Iran na pumasok sa negosasyon o harapin ang mas mabigat na military consequences. Kapag pinagsama ang dalawang balitang ito, malinaw na may mas malalim na koneksyon ang mga nangyayari ngayon, at posibleng mas kaunti na lang ang allowance ng mundo para sa pagkakamali. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin muna natin ang doomsday clock. Para sa mga hindi pa gaanong pamilyar, ang doomsday clock ay hindi totoong orasan. Isa itong symbolic tool na nilikha ng Bulletin of the Atomic Scientists, isang grupo ng mga eksperto na kinabibilangan ng nuclear physicists, climate scientists, at geopolitical analysts. Ang layunin nito ay ipakita kung gaano kalapit ang sangkatauhan sa isang global disaster na tayo mismo ang may gawa. Kapag mas lumalapit ang orasan sa midnight, mas mataas ang antas ng panganib. At sa pinakahuling adjustment, sinabi ng mga eksperto na mas delikado ngayon ang mundo kumpara sa mga nagdaang taon. Ang tanong, bakit? Ayon sa kanila, hindi lang isang isyu ang problema. Sabay-sabay na nagko-converge ang iba't ibang crisis. Una dyan ang nuclear threat. May digmaan sa Ukraine na may nuclear undertones. May tumataas na tensyon sa Indo-Pacific, lalo na sa Taiwan Strait at West Philippine Sea. May mga bansang pinaghihinalaang gustong magkaroon o palawakin ng nuclear capability. At kasabay nito, humihina ang mga arms control agreements na dati nagsisilbing safety net ng mundo. Ikalawa, nariyan ang climate crisis na hindi na future problem kundi present danger. Pangatlo, ang disinformation at political polarization na nagpapahirap sa coordinated global response. At pang-apat, ang pagbalik ng power politics kung saan mas inuuna ng mga estado ang military strength kaysa diplomacy. At dito papasok ang ikalawang balita, ang babala ni Donald Trump sa Iran. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Trump na ang Estados Unidos ay nag-deploy ng mas malaki at mas malakas na naval force kumpara sa mga nakaraang operasyon. Hindi ito basta-bastang pahayag lang. Sa lengguwahe ng geopolitics, malinaw ang mensahe, handa ang US na gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Ang USS Abraham Lincoln, isang aircraft carrier, ay hindi simpleng barko. Isa itong floating airbase na may kakayahang maglunsad ng air operations, strike missions, at force projection sa loob ng ilang araw, kahit libu-libong kilometro ang layo mula sa mainland US. Kasama nito ang escort ships tulad ng destroyers at cruisers na may missile defense at strike capability. Ibig sabihin, ang deployment na ito ay hindi symbolic lang, ito ay operational. Kasabay ng deployment, nanawagan si Trump sa Iran na pumasok sa negosasyon para pigilan ang pagdevelop ng nuclear weapons. Ayon sa kanya, kung hindi ito mangyayari, maaaring sundan ito ng mas matinding aksyong militar, na aniyay may precedent na sa nakaraan. Dito nagiging sensitibo ang sitwasyon. Para sa Iran, ang nuclear program nila ay matagal nang itinuturing na isyu ng sovereignty at survival. Para sa US at mga kaalyado nito, ito naman ay red line dahil sa banta nito sa regional at global security. Kapag parehong panig ang naniniwalang tama sila at kulang na ang oras, mas tumataas ang tsansa ng miscalculation. Ito mismo ang kinatatakutan ng doomsday clock scientists. Sa modernong panahon, hindi na kailangan ng full-scale invasion para magsimula ang isang malaking digmaan.
Minsan, sapat na ang maling interpretasyon ng isang military movement, isang social media post, o isang insidente sa dagat o himpapawid. Sa kaso ni Trump, ang paggamit ng Truth Social para maglabas ng ganitong klaseng pahayag ay may direktang epekto. Hindi lang ito para sa American audience. Ito ay signal sa Tehran, sa mga kaalyado ng US, at sa buong international community. Kapag may aircraft carrier na papalapit at may kasamang public warning, automatic na tataas ang alert level ng Iran. At kapag tumaas ang alert level, mas handa ang mga missile systems, mas aktibo ang intelligence units, at mas nagiging volatile ang sitwasyon. Dagdag pa rito, ang Middle East ay rehiyong puno ng proxy groups, regional rivalries, at historical grievances. Anumang direktang sagupaan ay pwedeng mabilis lumawak at hilahin ang iba pang bansa. At kapag nangyari yon, hindi na ito isolated conflict. Global ang epekto. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Doomsday Clock experts na mas lumiit na ang margin for error ng mundo. Hindi na sapat ang reactive diplomacy. Kailangan ng proactive restraint, malinaw na communication, at pagbuhay sa mga mekanismo ng crisis management. Sa kasalukuyan, maraming arms control agreements ang bumagsak o hindi na pinapansin. Ang tiwala sa international institutions ay humihina, at mas nangingibabaw ang mindset na strength equals security, kahit na sa reality, minsan ang sobrang lakas ay nagiging sanhi ng mas malaking instability. Kung babalikan natin ang pahayag ni Trump, makikita ang tinatawag na carrot and stick approach. May alok ng negosasyon, pero may kasamang matinding banta ng puwersa. Ang problema, para gumana ang negotiation, kailangan ng tiwala. At sa relasyon ng US at Iran, matagal nang kulang ang tiwala. Kung walang tiwala, ang bawat galaw ng barko at bawat salita ng leader ay nagiging potential trigger. At dito muling babalik ang Doomsday Clock. Ang orasan ay hindi nagsasabing bukas ay magwawakas na ang mundo. Ang sinasabi nito ay mas delikado na ngayon ang global environment. Mas kaunti na ang buffers. Mas konti na ang pagkakataon para umatras kapag nagkamali. Para sa ordinaryong mamamayan, maaaring parang malayo ang mga isyong ito. Pero ang epekto nito ay ramdam sa presyo ng langis, sa inflation, sa stability ng global markets, at sa overall sense of security ng bawat bansa. Sa isang mundo na puno ng armas, crises, at mabilis na impormasyon, ang pinakamapanganib ay hindi lang ang masamang intensyon, kundi ang maling kalkulasyon. Habang ang USS Abraham Lincoln ay patuloy na gumagalaw at habang ang Doomsday Clock ay patuloy na nakapwesto malapit sa midnight, malinaw na ang sangkatauhan ay nasa isang critical juncture. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung sino ang may pinakamalakas na armas, kundi kung sino ang may kakayahang pigilan ang sarili, magbukas ng tunay na dialogo, at umiwas sa mga desisyong hindi na kayang bawiin. At yan ang tunay na babala sa likod ng dalawang balitang ito, isang paalala na ang oras ng mundo ay patuloy na tumatakbo, at ang susunod na hakbang ng mga lider ay maaaring magdikta kung saan ito hihinto.